Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig ng inyong lingkod. Muli po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos, at bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakila namin Diyos, ng tahanan po ay nasa kaitaasan ng mga langit, kami po ay lumalapit sa inyo pong banal na harapan. Amin pong hinihiling ang inyo pong patnubay sa pamagitan po ng banal na Espiritu. At naway kami po ay bigyan ninyo ng malinaw na pagkaunawa sa inyo pong mga banal na salita. Nawa ay walang maging hadlang sa amin pong pag-aaral na inyong mga banal na salita. At lalong higit sa mga naikinig sa himpilang ito, naway sila po ay tulungan na sila po ay makapagbigay ng atensyon at walang anumang maging hadlang sa kanila pong pakikinig. Nawayan niyo pong presensya ang amin pong patuloy na makasama sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Isang mahalagang pag-aaral na naman po ang ating tutunghayan sa araw na ito, mga minamahal na mga kapatid, kung saan ay magbibigay kasagutan sa maaring maging katanungan ng bawat isa sa atin kung paano tayo maging ganap sa harapan ng Diyos. Sapagkat nagiging problema ng maraming tao kung paano maligtas, paano ibilang o ariing ganap sa harapan ng Diyos. At ang iba, meron po silang mga paniniwala na upang maging ganap at ariing ganap sa harapan ng Diyos ay kinakailangan daw na sila ay gumawa ng mga penitensya. Sila ay nagbubugbog ng kanilang sarili o kaya ay nagpapasa ng krus upang mabawasan daw ang kanilang kasalanan. Ang iba naman ay gumagawa ng pagtulong sa kapwa at iba't iba pang mga pagkakawang gawa upang kanilang maramdaman na sila ay malapit sa Diyos, at sa ganung paraan ay iniisip na sila ay nagiging banal sa harapan ng Diyos o nagiging ganap sa harapan ng Diyos. Ngunit sa atin pong pag-aaral na ito ay atin pong alamin kung paano po ang tao ay magiging banal sa harapan ng Diyos, at higit sa lahat ay kung sino yun pong tagapagpabanal o tagapag-aring ganap. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay The Justifier of the Believers, ang tagapag-aring ganap ng mga mananampalataya. Ang atin pong susing talata ay mababasa sa Roma 3 talatang 25 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi: na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon, sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilalay aking sinasabi ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Dito po, mga kapatid, sa talatang ating binasa ay ipinakilala po kung sino ang tagapag-aring ganap. Walang iba po kundi ang Diyos. At paano po aariing ganap ang tao? Ang sabi rito ay taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Yan po. Yun pong mga taong nananampalataya kay Kristo, sila po ang aariing ganap ng tagapag-aring ganap. Ano ko? Dito po sa salitang justifier o tagapag-aring ganap, ito po ay hango sa salitang Grego na dikayo. Yan, ito pong dikayo, mga kapatid, ay nangangahulugan sa English na to render, that is show or regard as just or innocent. Yan, ibig sabihin, pag sinabi pong to justify, ito po ay ibilang o ituring na matuwid
o walang kasalanan. Yun po yung verb na justify. Kaya yun pong salitang justifier ay kaugnay po dun sa salitang justify, yung ariing ganap. Kaya ang iba pang kahulugan ng salitang justify ay free. Yan, ibig sabihin ng free, ang free kasi ito ay pwedeng maging adjective, panglarawan. Sabihin nating malaya. Pero kapag ginamit siya bilang verb, ano po ang ibig sabihin ng free? Ibig sabihin, palayain. O kaya, lumaya. To be set free. So, palayain. Kaya, sinasabi rito, ang gamit nito sa King James Version ay pwedeng justify, o kaya be freed, ibig sabihin mapalaya, or be righteous. Yan po ang ibig sabihin ng justify or justifier. Kapag sa noun na justifier, ibig sabihin tagapag-aring ganap. At kapag inaring ganap ang tao, ibig sabihin ay napapalaya mula sa kasalanan. Kaya sa madaling salita, ang ibig sabihin po ng tagapag-aring ganap o taga-aring ganap na justifier, ito po ay nangahulugan na tagapagpalaya at tagapagpabanal. Kasi sabi rito, be freed, tapos be righteous. Siya po yung nagpapaging matuwid o naging dahilan upang ang tao ay ariing ganap. Kaya dito sa Roma chapter 6 verses 7 and 8 ay ganito pang sinasabi: sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Sa verse 8, datapat kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Napansin niyo mga kapatid yung salita rito na freed from sin o yung ligtas na sa kasalanan. Sabi rito sa verse 7, for he that is dead is freed from sin. Siya na namatay ay ligtas na. Yung salitang freed o pinalaya sa Tagalog ay isinalin na ligtas na. Ligtas na mula sa kasalanan. Yan po ang ibig sabihin, freed from sin. Kaya totoo po mga kapatid na tayo ay ligtas na. Kapag kayo po ay tinanong, ligtas na ba kayo? Ang sagot natin ay pwedeng oo at pwede ring hindi. Kapag sinabi nating oo, ligtas na ako, sa paanong paraan na tayo ligtas na? Ang context po nung sagot na tayo ay ligtas na ay ito pong nakasaad sa Roma 6 talatang 7. Ano ang sabi rito? Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Yan po yon. Kaya tayo po ligtas na tayo sa kasalanan. Anong ibig sabihin ng ligtas na sa kasalanan? Freed from sin. Tayo pinalaya na sa kasalanan. Yan. Sa paanong paraan po na tayo napapalaya na sa kasalanan? Ang sabi dito, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Sino pala yung maliligtas? Yun pong namatay. Yun pong maililigtas mula sa kasalanan. Hindi po lahat ng tao ay automatic nang ligtas mula sa kasalanan. Bagaman legally, tayo po ang buong sanglibutan ay binayaran na ni Kristo, ibinigay yung kaloob na kaligtasan, pero hindi mararanasan yung paglayang iyon kung hindi po sasampalataya ang tao. Kung hindi siya mamamatay, nakalakip ni Kristo. Kasi ang sabi rito, ang kondisyon ay kailangang namatay. Ang sabi, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan po yun. Anong klaseng kamatayan yun? Yun po yung kamatayan na ikalawang kamatayan. Yun po ang itinubos ni Kristo para sa lahat ng tao, hindi yung karaniwang kamatayan lang. Kasi kung karaniwang kamatayan lang, pwede pala na lahat ng tao ay maligtas at mapalaya mula sa kasalanan kung namamatay. Hindi na kailangan ng tagapagligtas. Kaya tayo po ay tinubos ni Kristo doon sa ikalawang kamatayan. Yun ang winasak ni Kristo. Yun pong ikalawang kamatayan mga kapatid. Kaya ang mananampalataya kay Kristo ay ligtas na sa kasalanan. Sa madaling salita ay freed from sin or pinalaya mula sa kasalanan. Ngayon ay dito po sa ating binasa
yung namatay ang siyang mapapalaya mula sa kasalanan. Paano natin ito mararanasan? Kinakailangan tayong sumampalataya kay Kristo na siya ang gumawa nito. Siya ang namatay para sa atin. Kaya sa halip na tayo yung mamatay, dumanas ng ikalawang kamatayan, ay si Kristo po ang siyang dumanas noon at kanya pong winasak ang kamatayan. Siya po ay nabuhay na maguli. Kaya si Kristo po ang merong kapangyarihan laban sa kamatayan, mga kapatid. Tayo po ay pinalaya ni Kristo mula doon. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagbasa dito sa sunod na talata sa Galatians chapter 3 verse 8. Ang sabi rito, sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Yun pong mabuting balita ng ebanghelyo, mga kapatid, o yung ebanghelyo na tinatawag na mabuting balita, ay maging kay Abraham ay ipinangaral na po ng una, sabi rito. At sinabi na ang Diyos ang siyang mag-aaring ganap sa mga hintil. Dito po, mga kapatid, ay sinasabi naman sa Roma Kapitulo 3 talatang 19 hanggang 31 ay ganito. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig, at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Yun pong sinasabi ritong nasa ilalim ng kautusan ay ano po? Anong context nitong sinasabi sa Romans chapter 3? Kapag sinabing nasa ilalim, nasa ilalim ng authority ng kautusan. Pero kapag nilabag mo yung kautusan, mapapasailalim ka ng hatol ng Diyos. Yan po ang sinasabi rito, mga kapatid. Hindi masama na mapasailalim ng kautusan. Kasi ibig sabihin nagpapasakop ka sa kautusan. Under ka ng authority ng kautusan. Pero kapag nilabag mo yung kautusan, dun ka mapapasailalim sa hatol ng Diyos. Ngayon, dito sa verse 20 ang sabi, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So ito pong kautusan, mga kapatid, hindi ito mag-aring ganap sa atin. Kahit nasundin natin yan sa ating sariling lakas, hindi po tayo aaring ganap ng kautusan. Sa verse 21 ang sabi, datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Yan, ito po yung magandang balita na bagaman hindi po tayo maaring ariing ganap sa pamagitan ng ating pagsunod sa 10 utos, pero meron pong solusyon. Sino po yon? Si Jesucristo. Yung katuwiran ni Jesucristo. Sabi rito, ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Yun po yung katuwiran ni Kristo, mga kapatid. Sa verse 22, ang sabi rito, sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Yan, maliwanag po ito, mga kapatid, na yun pong katuwiran ng Diyos at yung katuwiran ni Kristo, isang katuwiran lang yon. Kaya kapag sumampalataya tayo sa katuwiran ni Kristo, yun pong katuwiran ng Diyos ay atin pong sinasampalatayanan. Kaya sabi rito, walang pagkakaiba yung katuwiran ng Diyos at yun pong katuwiran ni Kristo. Isang katuwiran lang yon. At sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan, so maliwanag po yan. Kaya sa ating sarili, ang sangkatauhan sa ating sarili, mga kapatid,
wala po tayong kakayanan na bumuo nung sakdal na katuwiran sapagkat si Adan na ating ninuno ay nagkasala at tayo rin po ay nadamay dun po sa kasalanan ng sangkatauhan na binabanggit sa Roma Kapitulo 5 talatang 12 hanggang 19 ay binanggit po yun dahil sa kasalanan ng isang tao ay pumasok ang kamatayan sa sanglibutan. Yan po yun mga kapatid. Sa verse 24 ang sabi ganito, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Yan, ang sinasabi po rito, ang tao po ay inaring ganap na walang bayad. Ibig sabihin, ibinilang na matuwid, ibinilang na ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya yun pong pagkaaring ganap sa atin mga kapatid ay sa pamamagitan ng biyaya na ano daw po, ano yung biyaya? Sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Kasi nga, yun pong yung taong makasalanan, ang sabi nga, ang kasalanan ay ano? Ito po'y mababaliwala na kapag ang tao ay namatay. Ano? Tingnan ninyo, kapag merong taong nahatulan dito sa mundo ng sabihin natin nahatulan siya dahil sa krimen, sabihin habang buhay na pagkabilanggo, kapag namatay siya ay tapos na yung hatol sa kanya. Ano? Tapos na kasi habang buhay, sabi habang buhay na pagkabilanggo ay pag namatay na ay tapos na yung parusa sa kanya na pagkabilanggo. Kaya lang doon naman siya nabilanggo sa libingan, pero wala nang alam yun. Ang point doon, yun pong hatol ay umiiral hanggang buhay po yung tao. Ano? Ngayon, ang tao po na mananampalataya ay napapalaya mula sa hatol ng kautusan kapag siya ay namatay, nakalakip ni Kristo. Kaya nga, dito po sa ating binasa kanina, no, na ang tao, ano sabi dito sa Romans chapter 6 verse 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan po. So paano po yun maliligtas sa kasalanan? Sa verse 8, datapat kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Yan po yung sinasabi dyan mga kapatid, na upang maranasan natin yung pag-aaring ganap, ay kinakailangan tayong mamatay na kalakip ni Kristo. Kasi kung hindi tayo mamatay na kalakip niya, ay hindi po natin mararanasan yon. At paano mamatay na kalakip niya? Tayo po'y dapat manampalataya, maging believer tayo. Ano? Kasi hindi aaring ganap yung hindi believer, yung hindi po mananampalataya. At dito pa, sinasabi sa verse 26 yung ating key text, ano? Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Ayan, Romans chapter 3 verse 26, ano? Yun pong aariing ganap ay yun pong may pananampalataya kay Kristo. Sa verse 27, kaya nga saan naroon ang pagmamapuri, ito'y inihiwalay na sa pamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sinasabi po rito mga kapatid na wala tayong ipagmamalaki, walang pagmamapuri, walang pagmamayabang, sapagkat ang pag-aaring ganap ay hindi po sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano ho? Hindi pwedeng tayo yung susunod muna sa kautusan bago tayo lalapit kay Kristo para ipresenta yung ating mabubuting gawa kay Kristo. Hindi po yon ang paraan upang tayo ay ariing ganap. Kundi, lalapit tayo kay Kristo sapagkat si Kristo ang tagapag-aring ganap. Ano ho? Kaya yun pong paraan ng pag-aaring ganap ay sabi rito, by the law of faith. Yan, sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yan po ang paraan mga kapatid. Sa verse 28, ang sabi ganito, kaya nga maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Yan, ibig sabihin po, ang tao po ay
aariing ganap na kahit hindi pa niya nagagawa yung kautusan. Kahit hindi pa niya ipinapakita yung kanyang mabubuting gawa, siya po ay inaaring matuwid na, inaaring ganap na parang siya ba ay hindi nagkasala. Yun po ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap or justification, mga kapatid. Dito sa verse 29, o ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? O ng mga hintil din naman? Verse 30, kung gayon nga na isang Diyos at kaniyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng panampalataya at ang di pagtutuli sa pamagitan ng panampalataya. Verse 31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng panampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya maliwanag po mga kapatid na ito pong pag-aaring ganap sa pamagitan ng panampalataya ay hindi nagtuturo na baliwalain o gawing walang kabuluhan ang kautusan, kundi sinabi nga rito na huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya dito po mga kapatid ay makikita natin yun pong consistency ng aral ng Biblia, yun pong tunay na ebanghelyo na kung saan hindi po pwedeng alisin o gawing walang kabuluhan yun pong kautusan ng Diyos, sapagkat si Kristo nga po ang sumunod ng kautusan para sa lahat ng tao. At hindi niya sinunod yung kautusan para baliwalain. Yan ngayon sinasabi sa Mateo 5:17 hanggang 19, na hindi siya naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi siya naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Ngayon, basahin natin itong nakasaad sa Review and Herald, August 16, 1898, paragraph 3. Ang sabi ganito, this is the knowledge that every true witness will have. Tapos dito sa bandang huli, he will realize that no member of the human family can of himself meet the claims of God's law or satisfy His justice. But Christ is the justifier of those who believe. Yan, sabi rito, dapat pong maunawaan ng tao na sa kanyang sarili ay hindi niya kayang abutin ang mga hinihingi ng kautusan. Yun pong perpektong pagsunod. Walang sino mang membro ng sangkatauhan ang pwedeng makagawa nito, mga kapatid. Walang makakatugon doon po sa katuwiran na hinihiling ng kautusan. Ngunit si Kristo na siyang may gawa o siya ang author ng kautusan ay siya po ang makakasatisfy nito. At siya nga po yung sumunod rin ng sakdal sa kautusan, mga kapatid. Kaya sabi rito sa huling bahagi ng passage, but that Christ is the justifier of those who believe. Yan, sapagkat si Kristo po yun pong nakaganap ng sakdal sa kautusan. Siya po ang ating representative. Ngayon, basahin naman natin ang sinasabi sa 1 John chapter 3, verses 1, 8, and 16. Dito sa verse 1, sabi rito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Yan po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao, upang iwasak ang mga gawa ng diablo, yun pong mga kasalanan. Sa verse 16 ang sabi ganito, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig. Pero sa English, hindi lang pag-ibig, kundi pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi rito sa English, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. Yan, sabi rito, kung sa English po, kung isalin natin ang direkta sa Tagalog, yun pong sinasabing hereby perceive we the love of God, ay dito'y nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos
Sinong Diyos yung tinutukoy dyan? Ang pag-ibig ng Diyos Ama. Kasi doon sa verse 1, yung Father po ang tinutukoy. At yung Father na yon ay nagsugo ng kanyang anak. Yun pong binanggit sa verse 8, na yung anak ng Diyos ang siyang wawasak sa mga gawa ng dyablo. At sabi rito, sa verse 16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So sino po itong Diyos na ito na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin? Ito po ay ang Ama, mga kapatid. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Pero paano po niya inialay ang kanyang buhay para sa atin? Upang tayo ariing ganap. Ganito ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. God was in Christ reconciling the world unto Himself. Yan, ang Diyos daw po ay na kay Kristo na isinasauli ang sanglibutan sa kanyang sarili. Kaya sa pamagitan po ni Kristo, na ang Diyos Ama ay namatay para sa mga tao. Kaya ganito po ang sinasabi sa Desire of Ages, page 762, paragraph 1. Through Christ, or through Jesus, God's mercy was manifested to men. But mercy does not set aside justice. Yan, sa pamagitan ni Jesus, ang awa ng Diyos ay naipakita o naipahayag sa mga tao. Ngunit ang awa ay ngunit hindi maaaring baliwalain ng awa ang katuwiran. And bagaman ang Diyos po ay maawain, pero hindi niya inalis yung kanyang hustisya o yung kanyang katuwiran, na kung saan yun pong kautusan, yun po ay katuwiran. Sabi dito, the law reveals the attributes of God's character, and not a jot or tittle of it could be changed to meet man in his fallen condition. Ang sabi rito, inihahayag ng kautusan ang mga likas ng ugali ng Diyos, at walang tuldok o kudlit ng kautusan ang maaring baguhin upang maabot ang tao sa kanyang nahulog na kalagayan. At sabi rito, God did not change His law, but He sacrificed Himself in Christ for man's redemption. So maliwanag po, ang sabi rito, hindi binago ng Diyos ang kanyang utos, kundi isinakripisyo ang kanyang sarili kay Kristo para sa katubusan ng tao. Kaya ang Diyos Ama, mga kapatid, ay nagsakripisyo sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesu Kristo. At sabi pa rito sa Desire of Ages, page 762, paragraph 2, the law requires righteousness, a righteous life, a perfect character, and this man has not to give. He cannot meet the claims of God's holy law. Yan, ito po yung konsepto natin ring nabasa kanina, na hinihiling ng kautusan yun pong katuwiran, yun pong matuwid na buhay, sakdal na ugali, at ito po ay hindi kayang ibigay ng tao. Hindi niya kayang tugunan ang kahilingan ng banal na utos ng Diyos. At sabi pa rito sa patuloy, but Christ coming to the earth as man, live a holy life and develop a perfect character. Yan, ngunit si Kristo na naparito sa lupa bilang tao ay namuhay ng isang banal na buhay at bumuo ng sakdal na ugali o perpektong ugali. This He offers as a free gift to all who will receive them. Yan, yun pong ginawa ng Panginoon, yun pong biyaya ng kaligtasan, yung kanyang sakdal na katuwiran hanggang sa kamatayan sa cross. Kaniya po itong iniaalok bilang libre na kaloob sa lahat ng tatanggap sa mga ito. Ang sabi rito, His life stands for the life of men. Thus, they have remission of sins that are past through the forbearance of God. More than this,
Christ imbues men with the attributes of God. He builds up the human character after the similitude of the divine character, a goodly fabric of spiritual strength and beauty. Thus, the very righteousness of the law is fulfilled in the believer in Christ. Yan, maliwanag po ang sinasabi rito mga kapatid, na dahil po dun sa kaloob na yon ng ating Panginoon, yung kanyang katuwiran at yung kanyang buhay na inialay. Ang sabi rito, ang tao po ay muling maisasauli sa Diyos. Muling bubuhin yung ugali ng tao ayon sa makalangit na pag-uugali. Kaya sabi rito, sa gayon, ang mismong katuwiran ng kautusan ay naganap sa mga mananampalataya kay Kristo. Kaya yun pong justification, yung pagiging aring ganap o inaaring ganap o yung pag-aaring ganap, ay ito po ay mararanasan lamang ng mga nananampalataya kay Kristo mga kapatid. At dito ay ganito pa ang sinasabi. Dito sa The Youth Instructor, June 21, 1900, paragraph 3. When Christ uttered the cry, "It is finished," he knew that the battle was won. As a moral conqueror, he planted his banner on the eternal heights. Was there not joy among the angels? Not a son nor a daughter of Adam, but could now lay hold on the merits of the spotless Son of God, and say, "Christ has died for me. He is my Savior. The blood that speaketh better things than that of Abel has been shed. The way into the holiest of all has been made manifest." Kaya maliwanag po ang sinasabi rito, na nang si Jesus o si Kristo ay sumigaw ng naganap na, alam niya na ang digmaan ay naipanalo na. Kaya mga minamahal mga kapatid, ang sabi rito, ang mga anak na lalaki at babae ni Adan ay walang ibang maaring sabihin, kundi wala silang maaring ibang panghawakan, kundi ang merito ng walang dungis na anak ng Diyos. Yun po ang tanging magagawa ng mga anak ni Adan mga kapatid, na tayo po ay manghawak sa merito o kagalingan ng walang dungis o walang kapintasan na anak ng Diyos. Kaya bagaman sinasabi sa Roma 3:10 at Roma 3:23 na walang matuwid, wala kahit isa, at lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa kalulatian ng Diyos, ngunit sa pamagitan ng merito o mga kagalingan ng walang dungis na anak ng Diyos, tayo po ay mayroon na pong pag-asa. Kaya nga sabi rito, ito ang maaari nating sabihin, si Kristo ay namatay para sa akin, siya ay aking tagapagligtas. Ang dugo na nagsasalita ng mas mainam na mga bagay kaysa sa dugo na dumanak mula kay Abel. Ang daan patungo sa kabanalang dako ay naihayag. At isa pang passage ay ganito, Review and Herald, September 21, 1886, paragraph 16. Ang sabi ganito, "But the gospel of good news was not to be interpreted as allowing men to live in continued rebellion against God by transgressing His just and holy law." Ang sabi rito, datapot ang ebanghelyo ng mabuting balita ay hindi dapat ipaliwanag na nagpapahintulot sa mga tao na mamuhay ng patuloy na paghihimagsik laban sa Diyos sa pamagitan ng paglabag sa kanyang matuwid at banal na utos. Yan po ang dapat na maunawaan ng tao mga kapatid, na kapag napakinggan po ang ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan, ay dapat pong ipaunawa sa mga tao na hindi po pinapayagan ng ebanghelyo ang patuloy na paglabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang patuloy na paglabag sa kautusan ng Diyos, ito po ay paghihimagsik laban sa Diyos. At sabi pa rito, "Why cannot those who claim to understand the scriptures see
that God's requirement under grace is just the same He made in Eden, perfect obedience to His law. Bakit hindi makita ng mga nag-aangking nakakaunawa sa mga kasulatan na ang kahilingan o mga utos ng Diyos sa ilalim ng biyaya ay katulad lamang o kapareho pa rin ng ginawa ng Diyos doon sa Eden, ang sakdal na pagsunod sa kanyang kautusan. At sa patuloy, in the judgment, God will ask those who profess to be Christians, "Why did you claim to believe in my Son and continue to transgress my law?" Maganda po yung katanungan. Ang sabi rito, tatanungin daw ng Diyos ang mga nag-aangking mga Kristiyano sa panahon ng paghatol, bakit kayo nag-angkin na kayo ay nananampalataya sa aking anak, samantalang kayo nagpapatuloy sa paglabag sa aking utos? At sabi rito, who required this at your hands to trample upon my rules of righteousness? Yan, sabi rito, sino sa inyo ang nagutos na yurakan o lapastanganin ang aking mga utos ng katuwiran? At merong quote dito na sinabi, mula ito dun sa Samuel, ang sabi, "Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Ang sabi rito, mas mainam ang pagsunod kaysa sakripisyo. Yun po yung binanggit kay Saul eh. Si Saul kasi hindi sumunod, pero ang kanyang dala-dala yung sakripisyo. Ang sabi ng Diyos, patayin lahat ng mga tao, yung mga kalaban, pati yung mga hayop. Itong si Saul, mga kapatid, hindi niya pinatay. Ang sabi niya ay sayang naman itong mga matatabang hayop na ito. Ito yung magandang ihandog sa Panginoon. May pagsunod rin pala, pero hindi po lubos na pagsunod ang kanyang ginawa, sapagat hindi niya ginanap ng lubos yung ipinag-utos ng Diyos na patayin lahat ng mga kalaban na ipinag-uutos na patayin. At maging yung mga hayop ay sinasabing patayin, pero itinira po ni Haring Saul bilang handog. Kaya maging sa panahon natin ngayon, hindi sapat na mayroong handog, hindi po sapat na mayroong sakripisyo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kinakailangan po rin natin na sumunod, sapagkat sabi dito, to obey is better than sacrifice. Pero tandaan natin, yung ating pagsunod, hindi ito yung meritorious, Yun pong pagsunod ni Kristo na siyang dakilang sakripisyo, yun po ang dapat nating sampalatayanan. At bilang mga mananampalataya sa tunay na sakripisyo, tayo po ay susunod sa ating Panginoon. Kaya sabi rito, sa patuloy, the gospel of the New Testament is not the Old Testament standard lowered to meet the sinner and save him in his sins. Yun daw pong ibanghelyo ng bagong tipan ay hindi yung ibanghelyo ng lumang tipan na ibinaba para maabot ang makasalanan at iligtas siya sa kanyang kasalanan. Hindi po yun, mga kapatid. Pareho lang. Yun pong ibanghelyo sa lumang tipan at sa bagong tipan ay pareho lang. God requires of all His subjects obedience, entire obedience to all His commandments. Yan, hinihiling ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nasasakupan ang pagsunod, lubos na pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. He demands now, as ever, perfect righteousness as the only title to heaven. Ang sabi rito, hinihingi pa rin niya ngayon ang sakdal na katuwiran pa rin bilang tanging titulo sa langit. Yan po. At yun po ay hindi magagawa ng tao, yun pong sakdal na katuwiran. Ang nakagawa po noon ay si Kristo. Kaya si Kristo po ang ating pag-asa. Kaya sabi rito sa sunod na pangungusap, Christ is our hope and our refuge. His righteousness only is imputed to the obedient. Yan, si Kristo po ang ating tanging pag-asa, mga kapatid, at ating buog. Pero, bagaman si Kristo po ay ating pag-asa, pero hindi nangahulugan na basta tayo'y maniwala lang na walang gawa. Mali po yun, Ang sabi rito, His righteousness only is imputed
to the obedient. Yan, ang katuwiran daw po ng Panginoon ay ipagkakaloob lamang sa masunurin. Kaya ang taong hindi sumusunod sa Panginoon ay hindi po mapagkakalooban ng katuwiran ni Kristo. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig bang sabihin ay kinakailangan munang magpakita ng mabubuting gawa ang tao bago ipagkaloob sa kanya ang katuwiran ni Kristo? Paano kaya yun pong taong nandoon sa krus ng Kalbaryo kasama ni Kristo, yung nanampalataya? Eh wala namang ipinakitang gawa yun kasi nakapako na siya eh. Siya po ay nanampalataya lang. Pero meron po siyang pag-asa na ang katuwiran ni Kristo ay ipinagkaloob sa kanya. Siya po ay justified mga kapatid, inaring ganap. Ibig ba sabihin ay dapat tayo po ay magkaroon muna ng good works para tayo po ay ariing ganap? Hindi po mga kapatid. Nauuna po yung pagsampalataya sa katuwiran ni Kristo. At saka po susunod yung good works. Pero bakit sinabi rito yung obedient? His righteousness only is imputed to the obedient. Ito po mga kapatid ay ipagkakaloob lang doon sa mga masunurin. Ibig sabihin doon po sa mga nagnanais na gumanap sa kalooban ng Diyos. Yun pong sumasampalataya na mayroong gawa. Yan po yun mga kapatid. Hindi ibig sabihin ay basta lang maniwala. Ito po ay may kasamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayun kasing nandoon sa krus ng Kalbaryo, hindi na siya makakapagpakita ng kanyang pamumuhay na talagang siya ay masunurin kasi hindi mo ma-determine kung siya ba ay nagbago na kung sa paningin lang ng tao. Pero si Kristo yung kausap at alam ni Kristo ang iniisip ng tao. Kaya basa niya ang puso ng taong yon. At alam niya na meron pong pagnanais na sumunod yung taong kasama niya na napako sa krus. Kaya ibinigay ang pag-asa na sabi ng Panginoon Jesus, sinasabi ko sa iyo ngayon, isasama kita sa paraiso. So yun po yung assurance mga kapatid, na yung taong kasama ni Kristo ay inaring ganap, bagaman hindi pa po siya nagpakita ng pagbabago sa buhay na kung saan ay mapapansin ng ibang mga tao. Sapagkat doon sa cross, habang siya nakabayubay doon sa cross, ay itinuturing siyang isang kriminal. Ngunit sa harapan ni Kristo ay siya po inaring ganap. Maging si Kristo nga ay itinuring na kriminal doon eh. Kaya nga, yung parehong itinuring na kriminal ay parehong matuwid. Si Kristo ay matuwid at yun pong isang kriminal na talagang makasalanan pero nanampalataya kay Kristo ay inaring matuwid. Yan po mga kapatid ang kapangyarihan ng pong katuwiran ni Kristo na kapag sinampalatayanan ng taong nagnanais na sumunod ng buong puso sa ating Panginoon, siya po ay aariing ganap. Let us accept it through faith that the Father shall find in us no sin. But those who have trampled on the holy law will have no right to claim that righteousness. Yan po yung sinasabi rito. Ano yung klaseng pangungusap ito? But those who have trampled on the holy law will have no right to claim that righteousness. So ito po ay present progressive tense. Ibig sabihin, yun pong lumabag sa utos ng Diyos at patuloy na lumalabag. Yan po yung sinasabi dito. Those who have trampled. Hindi ibig sabihin nito yung nakalabag. Kasi kung those who trampled, tapos na. Ibig sabihin, lahat na nang nagkasala, wala ng pag-asa. Pero ang sabi dito, but those who have trampled on the holy law will have no right to claim that righteousness. So yung taong nagkasala at nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan o sa pagyurak sa kautusan ng Diyos, hindi po magkakaroon ng karapatan na angkinin ang katuwiran ni Kristo. Kaya yun pong assurance ng patuloy na pagtanggap ng katuwiran ni Kristo, ito po ay ipinangako sa mga masunurin. Kaya maliwanag po ang sinasabi ng passage nito mga minamahal na mga kapatid. Dito sa Review and Herald, November 11, 1890, paragraph 6, ang sabi po,
Christ only is the way, the truth, the life, and man can be justified alone through the imputation of Christ's righteousness. Man is justified freely by God's grace through faith and not by works, lest any man should boast. Salvation is the gift of God through Jesus Christ our Lord. Many have felt their hopeless condition and have asked in perplexity, how shall we gain admission to the world to come? Earth lies under the curse and is doomed to destruction. How shall we be able to enter the city of God? We point you to Christ, the way, the truth, and the life, the mystic ladder between heaven and earth. Kaya maliwanag po sa ating binasa, mga kapatid, na walang ibang daan patungo sa langit maliban sa ating Panginoon Hesus. Kaya sa mga tao na nagtatanong paano maaring magkaroon ng karapatan na tanggapin doon sa langit, ang tanging paraan po ay atin pong sampalatayanan ang katuwiran ni Kristo. Kaya sabi rito, yung binasa natin, man can be justified alone through the imputation of Christ's righteousness. Ang tao daw po ay aariing ganap lamang sa pamagitan ng yung pagbibigay sa atin ng katuwiran ni Kristo. Yung impute, ibig sabihin ipagkakaloob sa atin, ibig sabihin ibibilang tayong mayroong katuwiran ni Kristo. Bagaman tayo makasalanan, pero dahil sa ating pagsampalataya, tayo po ay ibibilang na matuwid, kagaya nga noong taong magnanakaw o kriminal na naipakong kasama ni Kristo doon sa cross, ay siya po ay meron pong assurance ng kaligtasan dahil kanya pong natanggap itong imputed righteousness ng ating Panginoon Hesus. Dito sinasabi rin na ang tao po ay saganang inaaring ganap sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng panampalataya, at hindi sa pamagitan ng mga gawa. Kaya maliwanag po ang prinsipal ng pag-aaring ganap at kung sino yung tagapag-aring ganap. Ang tagapag-aring ganap ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus o ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus. At ang inaaring ganap po, mga kapatid, ayun pong mga masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya dito sa huling mga passages na ating babasahin, ganito po ang sinasabi sa Signs of the Times, June 28, 1905, paragraph 5. The atonement that has been made for us by Christ is wholly satisfactory to the Father. God can be just and yet the justifier of those who believe. Ang sabi rito, ang Diyos ay siya po ay matuwid at siya po ang tagapag-aring ganap sa mga nananampalataya, those who believe. Ang sabi rito, Christ bore our sins in His own body on the cross, that God might be just and yet the justifier of those who believe in Him. There is life, eternal life for all who will surrender to Christ. Testimonies Volume 9, page 193, paragraph 2. Ano sabi rito? There is life, eternal life for all who will surrender to Christ. Ito po yung unang hakbang ng pagiging obedient. Yun pong pagsusuko ng sarili kay Kristo. Kaya yun pong magsusuko ng sarili kay Kristo ang magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po yun, mga kapatid. Kaya hindi tayo gagawa, hindi tayo magpe-presenta kay Kristo ng good works para tayo kanyang ariing ganap, kundi ang atin pong gagawin, ano pong klaseng pagsunod ang gagawin natin? Tayo ay magsusurrender sa ating Panginoon. Maliwanag ang sabi dito, there is life, eternal life for all who will surrender to Christ. Susurrender lang tayo sa ating Panginoon Jesucristo at ipagkakaloob po sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi rin dito sa Testimonies for the Church, Volume 16, page 55, paragraph 3. Faith without works is dead, being alone. Faith will never save you unless it is justified by works.
Yan, ang pananampalataya po ay hindi maaring makapagligtas maliban na ito ay inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Yan po yun mga kapatid. Kaya maging yung pananampalataya ni Abraham ay meron pong mga gawa. Yan po yung sinasabi rito na kapag ang tao ay nagsuko ng sarili sa Diyos, ay magkakaroon siya ng mabubuting gawa. Pero hindi mo inunang ipresenta yung iyong good works. Yung good works mo ay bunga ng iyong tunay na pananampalataya. At dito sa huling passage sa Testimonies Volume 16, page 65, paragraph 1, ang sabi ganito: God has required us to bear much fruit. He will not command without giving with the command power for the performance of it. God will not do our part of the work, neither does He require that we do His. Yan, ibig sabihin mga kapatid, hindi gagawin ng Diyos ang bahagi natin sa gawain. God will not do our part of the work. So yung bahaging gagampanan natin sa gawain ng kaligtasan ay hindi daw po gagawin ng Diyos. At sabi rito, neither does He require that we do His. Hindi rin daw po niya tayo inuutusan na gawin kung ano yung kanyang gagawin. So dapat ito'y malinaw sa atin. Ano ba yung ating bahagi? At ano naman yung bahagi ng Diyos sa gawain ng kaligtasan? At sabi rito sa huling bahagi, it is God that worketh in us, but we must work out our own salvation with fear and trembling. Ayan po yung maliwanag dito mga kapatid, ano? Na yung gawain ng Diyos ay ano daw po? It is God that worketh in us. Ang Diyos po ang gumagawa sa ating kalooban. Subalit, meron din tayong bahagi. Ano po ang bahagi natin? Ang sabi rito, but we must work out our own salvation with fear and trembling. So yung sa atin ay work out. Yung kay Kristo ay ano? Working in. So siya po yung gumagawa sa ating kalooban. Tayo naman yung gagawa o magsasakabuhayan. Ibig sabihin, kinakailangan makita sa buhay, yun pong gawain ni Kristo sa ating puso. Kasi kung hindi makikita sa buhay, ibig sabihin ay atin pong hinahadlangan yung gawain ni Kristo sa ating puso. Kasi si Kristo po ay gumagawa eh. Kaya lang ang tao kapag hindi po nakipagtulungan, ay hindi po magkakaroon ng bunga, mga kapatid. Hindi po magkakaroon ng mabubuting gawa. Kaya nga ang sabi rito, faith without works is dead, being alone. And kaya kahit tayo may pananampalataya, kung wala itong bunga, ito po ay patay. Ano, ibig sabihin, hindi talaga nakapasok si Kristo sa puso, kaya walang bunga. Kasi si Kristo ay kumakatok sa puso. Kaya kung hindi buksan yung puso, hindi isuko ang puso kay Kristo, hindi po siya maaring makagawa sa ating buhay. Dito sa huling bahagi, sabi dito, the doers of the work are justified before God. Yan, yun pong gumagawa ng gawain ang inaaring ganap sa harapan ng Diyos. Kaya dapat natin itong maunawaan na huwag nating iasa lahat ng gawain sa Diyos, sapagkat tayo po ay meron pong bahagi sa gawain ng kaligtasan, mga kapatid. Pero sa pagbubuo ng tinatawag na sakdal na katuwiran, na tinatawag na imputed righteousness, wala tayong bahagi roon o wala tayong ambag doon sa katuwiran na yon na binuo ni Kristo. Ang atin pong bahagi ay atin pong sampalatayanan yon. Ano po? Yun pong pananampalataya, yan yung pinakang kamay na pang-abot natin doon po sa kaloob na ibinibigay ng Diyos. At kapag ating tinanggap, ito po'y gagawa sa ating kalooban. God work in us, o God works in us. At kapag siya'y gumawa sa ating buhay, tayo naman po we are going to work out our own salvation with fear and trembling. Yan po ang mensahe natin pong tinalakay ngayon, mga minamahal na mga kapatid. At nawa ito po ay naging malinaw sa bawat isa na ang Diyos, siya po yung justifier of the believers. Ang Panginoon po ang siyang tagapag-aring ganap o taga-aring ganap sa mga
mananampalataya. Kaya sa mga hindi sumasampalataya, hindi po mararanasan ito pong tinatawag na pag-aaring ganap. Kaya nga doon sa ating natalakay noong nakaraan, calling is different from justification. Ang calling o yung pagtawag, panawagan, ito po ay para sa lahat ng tao. Pero yung justification o pag-aaring ganap, ito po ay para sa mga tutugon, sa mga mananampalataya at susunod sa ating Panginoon. Kaya naway ito po ay atin pong pagnilay-nilayan at patuloy nating tandaan, at nang sa ganoon na ito po ay magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Kaya dito po nagtatapos ang atin pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos ng tahanan po ay nasa itaasa ng malangit. Maraming salamat po sa mga mensahe namin pong napag-aralan. Naway ito po ay maikintal sa aming puso't isipan. Tulungan na po kami na mamuhay ayon po sa inyo pong banal na kalooban, na kung saan ang inyo pong katuwiran ang siyang makita sa aming mga buhay. At naway walang maging hadlang sa inyo pong gawain sa aming mga puso. Tulungan po kami na magkaroon ng lakas at katatagan na amin pong isakabuhayan ang mga mahalagang mensahe namin pong natutunan. At nawayan niyo pong saganang biyaya ang ipagkaloob sa amin upang amin pong gampanan ang inyo pong kalooban para sa bawat isa. Ang lahat pong ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong pakikinig, at naway kayo po ay nabindisyonan ng tinapay ng buhay natin pong napagbulay-bulayan. At ngayon po ay pansamantalang magpapaalam ang inyong lingkod. Ibalik po natin ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon.